Inilatag ng Philippine National Police o PNP ang mga proseso para maaresto si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kaugnay ng inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court ng kasong Crimes Against Humanity. May report si Ryan Lasigas. Napatakbo at nadapa sa hagdan si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang tangkang pag-aresto sa kanya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado. Pero matapos ang komisyon, hindi pa rin naaresto si de la Rosa. Hindi pa kasi nailalatag ang legal na proseso kung paano siya aarestuhin dahil sa inilabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang Philippine National Police sinabing handa na rin ang contingency plan para arestuhin si de la Rosa. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCBP-CTC na implement yung ICC warrant. At ito ipapatupad at sila handang-handa naman. Pero giit ng PNP, magiging masalimuot ang proseso dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, merong dalawang proseso na maaaring gawin matapos na mag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Una ay ang extradition proceedings kung saan ang petition ay manggagaling mismo sa ICC para i-extradite si Bato. Ito po ay nangangailangan ng court order. Ito ay gagabayan ng DOJ na kung saan magkakaroon pa po ng hearing at matagal pa po ito, yung mga back and forth po na hearing po sa both party. In short, magkakaroon po ng hearing na gagaydan ng Department of Justice. Ang ikalawa niya ay ang direct surrender kung saan dadaan sa proper channel ang arrest warrant ng ICC. Mula ICC, dadalhin ito sa Interpol. Ang Interpol naman ang magpapasa ng warrant sa National Central Bureau at Philippine Center for Transnational Crime. Sa oras na mapasakamay na ng NCB at ng PCTC ang kopya ng warrant of arrest, magko-convince sila kasama ang Department of Justice, Department of Foreign Affairs, NBI at ang PNP. Dito ay pag-uusapan kung sino at kung paano isisilbi ang warrant of arrest para kay de la Rosa. Ito yung under ng Republic Act 9851 na kung saan, kung makikita po natin dito sa direct surrender, yung pong ICC warrant is padadaanin sa Interpol. And then Interpol magko-coordinate sa NCB, yung National Central for Bureau ng Manila o yung Philippine Center on Transnational Crime. Ang direct surrender aniya ang ginamit ng pamahalaan noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2025. Itinanggi din ng pambansang pulisya na may epekto sa pagsisilbi ng warrant of arrest ang pagiging dating hepe ng pambansang pulisya ni de la Rosa. Sa katunayan, naglabas aniya ang PNP ng subpoena para palutangin si Bato sa Huwebes para magbigay liwanag sa mga kaso ng extrajudicial killings nung siya pa ang City Director at Regional Director ng Davao. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.